Hello mga kapatid, magandang umaga po. God bless sa bawat isa sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Katoliko nationwide and beyond. Good morning po sa bawat isa. Dadako po tayo sa ating pagbabalita. Ang issue ngayon, balita. At pagkatapos niyan ay didiretso na po tayo sa ating Gospel for today. Okay, para sa ating issue ngayon, balita. Ito ho yung ating headlines. Classroom target ng administrasyon hindi naabot dahil sa flood control projects. Ayon sa DepEd. Trillanes nag-ain ng plunder at grave cases laban kina Duterte at Go sa Ombudsman. First Lady Lisa Marcos at Maynard Ngu nais paimbestigahan sa flood control scandal. DOJ, didesisyonan na ang murder case laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto kaugnay ng mga missing sa Bongeros. Representative Kiko Barsaga nagpahayag ng SALN sa Facebook bilang Congress Meow. PBBM, inilunsad ang One RFID all tollways para sa mas madaling biyahe sa Luzon. At Chernihiv City sa Ukraine, nawala ng kuryente matapos ang missile at drone attack ng Russia. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Ako si Al Calixtro at narito ang detalye ng mga balita. Inihayag ni Education Secretary Sani Angara na tila napapabayaan ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng mga silid-aralan dahil sa pagtuon nito sa mga flood control projects. Sa halip na 40,000 classrooms na target ng Marcos administration, 22 lamang ang natapos ng DPWH sa taong ito. Binatikos ni Angara ang dating liderato ng ahensya dahil sa kapabayaan sa edukasyon na may kakulangan pa ng 150,000 classrooms sa buong bansa. At dahil dito nanawagan ang DepEd na isama na ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga paaralan upang mapabilis ang proseso. Inaasahang magkakaroon ng mas malawak na partisipasyon sa 2026 General Appropriations Act para sa mga silid-aralan. Naghain ng mga kasong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo sa Office of the Ombudsman. Alegasyon ni Trillanes, mahigit 7 bilyong pisong infrastructure projects ng gobyerno ang naipasa ng mga kumpanyang pag-aari ng ama at kapatid ni Go. Kabilang sa mga idinawit sa reklamo ang CLTG Builders at Alfrego Builders na may kaugnayan sa mga proyekto mula pa noong panahon ni Duterte bilang mayor ng Davao. Sinabi ni Go na welcome siya sa investigasyon at itinanggi ang mga paratang. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Ombudsman ang mga kontrata na may posibleng conflict of interest. Isang pribadong mamamayan na nagpakilalang cultural at peace advocate na si Jan Santander ang naghain ng letter of sentiment sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hinihiling niya sa komisyon na imbestigahan ang ugnayan umano ni First Lady Lisa Arneta Marcos at tech billionaire Maynard Ngu na nauugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Si Ngu na CEO ng Cherry Mobile ay naisangkot ng mga aligasyon bilang bagman ni Senador Chis Escudero sa mga proyekto ng DPWH. Tinanggap ng ICI Executive Director Brian Hosaka ang nasabing liham at sinabing susuriin ito para sa posibleng pagpapatawag sa mga nasabing personalidad. Wala pang formal na investigasyon subalit maaring magpatawag ang komisyon kung may sapat na batayan. At sa iba pang balita, nakatakda ng maghain ng mga kaso ang Independent Commission on Infrastructure o ICI sa office ng Ombudsman laban sa mga mambabatas, opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista na sangkot sa mga kaduda-dudang flood control projects. Ito ay matapos ang isang internal na pagpupulong ng ICI nitong Lunes para talakayin ang pagbuo ng mga kaso batay sa mga reklamo ukol sa mga ghost projects. At substandard na gawain ng DPWH na may impluensya umano ng mga politiko. Iniimbestigahan ng komisyon ang mga kontratang posibleng may pangungurakot at paglabag sa mga batas ng gobyerno. Inaasahang ilalahad ng ICI sa mga susunod na araw ang mga pangalan ng mga taong idinawit sa kaso.
Isinumiti na ng panel ng mga prosecutor sa Department of Justice ang mga kasong murder at illegal detention laban sa mga negosyanteng si Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at mahigit 60 katao na idinawit sa pagkawala ng mga sabungero. Nagtapos na ang preliminary investigation nitong October 21, 2025 at inaasahang magpapasya na ang DOJ kung may dapat isampal sa korte. Sa 62 respondents, 57 ang nakapagsumiti na ng kanilang counter affidavits kabilang na ang 2 sikat na personalidad. Ayon sa DOJ, wala pang tiyak na petsa ng resolusyon dahil may mga dokumentong kailangang isama sa mga sagot ng mga nasasakdal. Nananatiling umaasa ang mga pamilya ng mga biktima na magkakaroon ng hustisya matapos ang mahabang investigasyon. At sa iba pang balita ay binahagi ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa pamamagitan ng Facebook post. Ginamit niya ang cat avatar na Congress Meow sa pagpapaliwanag ng detalye ng kanyang yaman na umabot sa 5.375 milyong piso. Wala siyang idineklarang negosyo o real property, subalit may donasyon na 3.025 bilyong piso at ipon na 2.35 bilyong piso mula sa kita sa loob ng 5 taon. Hindi kasama sa SALN ang mga naman ng ari-arian mula sa yumao niyang ama na tinatayang nasa 35 milyong piso. Si Barsaga ang unang mambabatas na gumamit ng cat-themed avatar sa pagpapahayag ng SALN online. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang One RFID All Tollways Project sa Calamba City, Laguna. Sa pamamagitan ng bagong sistema, isang RFID sticker na lamang ang kailangan para makatawid sa lahat ng major expressway sa Luzon. Pinagsama ng proyekto ang AutoSweep ng San Miguel Corporation at EasyTrip ng Metro Pacific Investment Corporation para sa mas maayos na toll collection. Libre at optional ang registration para sa mga motorista na nagdanais gumamit ng unified system. Layunin ng proyekto na bawasan ang abala at pagkalito sa pagbayad sa mga toll road. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 22 pampasaherong bus mula sa 2 kumpanya dahil sa paglabag sa mga alituntunin sa terminal. Kabilang sa mga nasuspinde ang 10 pisong bus ng Eleville Tours na bumabiyahe sa Bicol-Manila route at 5 bus ng AMV Travel and Tours na may pare-parehong parusa ng hanggang 30 araw. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nabigo ang mga kumpanya na magbigay ng malinis at maayos na terminal para sa mga pasahero. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya para sa mga operator na dapat magpaliwanag sa mga pagkukulang. Bilang babala, ipinapaalala ng LTFRB na ang mga pasahero ang dapat unang isinasaalang-alang sa serbisyo ng transportasyon. At sa lagay ng panahon, nagpahayag ang Pag-asa ng maulap na panahon na may mga pag-ulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa Intertropical Convergence Zone at mga lokal na thunderstorms, binabantayan ng ahensya ang isang low-pressure area na nasa 360 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Nananatili namang nasa labas ng PAR ang bagyong Ramil na nasa 930 km kanluran ng Northern Luzon at hindi na inaasahang papasok sa bansa. Inaasahang papasok ang amihan season sa huling linggo ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre na magdudulot ng mas malamig na hangin sa hilagang Luzon. Pinapaalalahanan ng publiko na mag-monitor ng mga susunod na weather bulletins para sa posibleng pag-ulan at babala sa baha. At para sa ibayong dagat, nawala ng supply ng kuryente ang buong lungsod ng Chernihiv sa Ukraine matapos tamaan ng mga Russian missile at drone ang mga energy facilities nito. 4 na katao ang nasawi at mahigit sa 10 ang nasugatan sa magkakahiwalay na pag-atake sa rehiyon, kabilang ang bayang Novrohod-Siversky.
Daan-daang libong residente ang apektado ng blackout at nawala ng tubig sa gitna ng papalamig na panahon. Tanawagan ng mga lokal na opisyal ng tulong sa pagpapanumbalik ng supply at pagprotekta sa mga sibilyan. Patuloy ang pagkondena ng Ukraine sa mga paglabag ng Russia sa mga infrastrukturang sibil. At bago sa ating balitang cute, happy birthday ho sa lahat ng mga birthday celebrants today. If it is your birthday today, happy birthday. At doon po sa mga couples natin na nagdiriwang ng inyong wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo. At para sa ating balitang cute, mga kaibigan, kinabibilangan, isang batang may kapansanan sa Leyte. Nagtapos ng grade 6. Inspirasyon sa buong bayan. Mga kaibigan, kinabibilangan ng mga netizens o kinabiliban ng mga netizens ang 12 taong gulang na si Jason Gomez mula po sa Mahaplag, Leyte. Matapos niyang makapagtapos ng grade 6 sa kabila ng kanyang kapansanan sa paglalakad. Araw-araw siyang binubuhat ng kanyang ama sa loob ng mahigit 3 kilometro papunta sa paaralan sa kabundukan. Mga kaibigan, naging viral sa social media ang larawan ng mag-amang magkasama sa graduation na umani ng papuri at suporta mula sa mga organisasyon at individual. Nagpahayag ng tulong ang ilang LGU at private donors para sa kanyang high school education. Mga kaibigan, ang kwento ni Jason ay naging simbolo ng pagpupursige, pagmamahal ng pamilya, at pag-asa sa gitna ng hamon ng buhay. At yan po mga tampok na balita sa umagang ito at sa ngalan po ni R. Vargas, ako naman si Al Calixtro. Para sa ating issue ngayon, balita. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, sa oras ng pag-aaral namin ang iyong salita sa gospel. We pray, Holy Spirit, for wisdom and understanding. Samahan niyo kami na ma-enjoy namin ito sa maikling panahon. Salamat, Ama, sa inyong kabutihan. Salamat sa ulan. Salamat sa inyong protection at provision. Just want to thank you, Mama Mary, for this opportunity. Maraming salamat po sapagkat kayo ay napakabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay dadako sa ating Gospel for today. Luke chapter 12, verse 39 to 48. Ito ang mababasa natin, mga kapatid, sa Tagalog. Tandaan nyo ito, sabi ng Panginoon, kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinhagang ito? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang papamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya alipin? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag tinatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, papamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin.
lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan at parurusahan siya ng matindi at isasama sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang aliping nakaalam na kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ay nakagawa ng kamalian ay parurusahan din. Pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami, mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Mga kapatid, medyo mabigat po itong topic for today. Kasi po pinag-uusapan dito yung mga servants Alam po ba ninyo, sa panahon po ng Biblia, meron pong dalawang klaseng servants Una yung tinatawag nilang Hebrew servants. Ito po yung mga fellow Israelites na naglilingkod bilang mga alipin dahil po sa sobrang kahirapan at pagkakautang. Pero ang lahat po ng mga alipin sa Bible times ay kinakailangang pakawalan matapos silang maglingkod ng 6 na taon. O di kaya doon sa panahon na tinatawag sa wikang banyaga na Year of Jubilee. Hindi po Year of Jollibee magkaiba po yung Jollibee sa Jubilee. Opo. Pangalawa, may tinatawag na foreign servants. Ito po yung mga non-Israelites, yung mga hindi po Hudyo na naglilingkod sa mga kabahayan. Kadalasan po sa kanila ay naging servant po sila dahil sila ay binili o di kaya sila ay bahagi ng isang digmaan. Pero entitled po sila doon sa protection at fair treatment sa ilalim po ng batas. Mga kapatid, meron pong 3 responsibilities po at trato ang dapat mangyari sa lahat po ng mga servants ng unang panahon. Una yung tinatawag na duties. Ano ba yung tungkulin ng mga servants po? Kinakailangan po ang lahat ng mga servants ng unang panahon ay mag-perform, magtrabaho po sila. Kasama po dyan yung pagtatrabaho sa bahay, yung pag-aasikaso sa farm, yan. At yung pagmamanage po ng property. Yun po yung kadalasang ginagawa ng mga alipin sa panahon ng Biblia. Nasa bahay sila naglilingkod, okay? Tapos doon sa pagsasaka, sa pagtatanim, at doon po sa pagmamanage ng mga ari-arian ng kanilang amo. Pangalawa, paano sila dapat itrato? Ang lahat po ng servants ng unang panahon ay kinakailangan pong tratuhin ng merong kindness, na merong respeto dapat, at merong fairness. Itong kindness, respect, and fairness ay mahalaga po ito. Lahat po ng mga masters ng unang panahon ay pinagbabawalan na maltratuhin ang kanilang mga alipin. Pangatlo, may tinatawag silang rights. Ano ba yung karapatan ng mga servants noong unang panahon? Ang lahat ng servants in Bible times ay meron silang karapatan na magpahinga during Sabbath. Okay? Pangalawa, i-allow sila ng mga masters na mag-participate sa ilang mga festivals. At pangatlo, dapat sila tumanggap ng tamang sweldo. Okay, yan po yung duties, yung treatment, at yung rights. May makita tayong mga biblical examples sa Bible. Si Joseph, siya po ay ibinenta into slavery ng kanyang mga kapatid. Pag nakita natin, Joseph rose to become a trusted servant doon po sa lugar po ni Potiphar, na eventually ay naging leader po si Joseph nung matagal na panahon. Si Moses, na isang Hebrew servant, na siya po yung nanguna sa mga Israelites out of slavery sa Egypt. Makita natin na ginamit din po siya ng ating Panginoon. And si Jesus, na kadalasang tinatawag na the suffering servant.
Makita natin yung kanyang servanthood sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, sa kanyang paggawa ng mga milagro, at yung kanyang sacrificial death on the cross. Mga kapatid, meron pong tatlong importanteng katangian dapat ang mga servants. Number 1, dapat merong humility. Servants were encouraged to be humble and submissive, following the example of Jesus Christ. Mahirap yan pag walang humility. Tayo po ba bilang mga Katoliko, mga kapatid? Siguro ang iba po sa inyo nagtatrabaho sa gobyerno, ay iba sa inyo OFWs. Of course, may mga amo kayo. May mga amo na wala sa hulog kung tawagin. May mga amo na abusado. Pero bilang Katoliko na disciple ni Jesus, ano dapat makita po sa atin kasama si Brad Calix? Humility. Medyo mahirap ito sa panahon natin. Kung ikaw ay naglilingkod sa ibang bansa, pag inabuso ka, minamaltrato ka ng amo mo, hindi ka pinapasweldo, hindi ka pinapakain. 'Di ba sa Hong Kong hindi pwede magsabay yung matataas na tao may pinag-aralan doon sa mga domestic helper. 'Di ba sa Hong Kong may mga ganyang sistema? Ang kalibel lang daw ng mga Pilipino na mga naglilingkod ay yung mga aso. Yan, pwede magsabayan, no? Pero ang isang kilalang tao sa ibang bansa, merong hindi maganda na pagtrato. Pero paano mo ito ipapractice yung humility? Nagtatrabaho ka ng maayos sa gobyerno. Alam nilang ikaw ay matinong Katoliko. Gagawan ka ng issue. Paano mo ipapakita yung pagpapakumbaba? Parang hirap, no? Sa iba lang niya, kapag ginawan ka ng di maganda, babawi ka di ba? Oh? Para ba sa basketball na sinahod ka? Nag-layup ka, ganda ng talon mo, tapos sinahod ka. Pag sinabing sinahod ka, madidisgrasya ka nun Mapipilay ka, hindi ka na makapaglalaro. Diba? Kasi nga magaling ka mag-basketball. Ganon din, magaling ka sa trabaho mo, kinaiingitan ka, ginagawan ka ng issue. Paano natin ipapakita yung pagpapakumbaba? Sa isang banda, mahirap ito. Pero we were encouraged, katulad ng pinag-uusapan natin sa Bible, na magkaroon tayo ng humility. Pangalawa, yung faithfulness. Medyo pahirap ito. Una, humility. Mahirap yan sa isang banda na ipakita. Saan ka mang sangay ng gobyerno nagtatrabaho, even kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, di ba? Pangalawa, yung faithfulness. Ine-expect, di ba dito ang sabi ng Bible, yung mga pinagkatiwalaan ng malalaking bagay, malaki rin ang singil. Dito sa kwento, makita mo mga kapatid, di ba, na may mga servants na abusado. Wala pa naman yung amo kaya anong ginawa niya sa fellow servants niya, winalangya niya. Ginawa niya ng di maganda. Tinrato niya ng hindi maganda, tas inabuso niya yung sarili niya. Kasi inisip niya, wala pa naman si boss, matatagalan siguro yon, kaya gumawa siya ng hindi maganda. Pero mga kapatid, na-expect tayo ng Lord, maging faithful po tayo. Servants were expected to be faithful and diligent in their duties, serving their masters and God. Tanong sa iyo, kaibigan na Katoliko, faithful po ba tayo? Sa kabay nilagay ng Lord, faithful po ba tayo? Tayo po ba'y tapat na naglilingkod? Kamusta ang ating puso? Importante po yun. Kamusta yung ating motibo sa paglilingkod? Naglilingkod ba tayo para maitaas yung ating mga sarili? Mapalakpakan tayo? Ma-recognize tayo? Okay na ba sa atin? Maski na hindi tayo ma-recognize, doon lang tayo sa likod ng camera. Okay? Medyo mahirap yan. Sa isang banda, talagang kailangan natin maging faithful tayo. Yung faithfulness, mga kapatid, nire-require talaga yan. Kaya tayo bilang Katoliko na servant, hindi lang tayo ini-encourage na maging humble. Pangalawa, maging faithful tayo. Pangatlo, yung compassion. Kung hindi tayo marunong sa humility, kung hirap tayo dyan, mahirapan tayo maging faithful. At kung hirap tayo sa maging faithful,
para mahirapan din tayo sa isang banda na maging compassionate. Yung magpakita ka ng kindness and compassion sa iba. Yung bang meron ka sa Tagalog na tinatawag na malasakit. Okay? Pag wala kang malasakit, lalala ang sakit. Ulitin ko Pag wala kang malasakit, lalala ang sakit. Nakita mo yung mala, tapos yung sakit. Pag wala kang malasakit, lalala ang sakit. Ano yung sakit natin? Wala naman talaga tayong pakialam sa ibang tao, sa totoo lang di ba? Kasi gusto natin tayo ang bida. Tayo ang may pera, yung iba wala. Gusto natin tayo ang na-highlights. Yung iba dapat nandun lang kayo sa likod. Mga kapatid, it's about time for us to change our mindsets. Napakahirap po talaga sa totoo lang na magbidabidahan tayo sa ating panahon. Ang issue dito sa kwento ng salita ng Panginoon Diyos, we need to know the Master's will. Huwag tayong maging salbahe, huwag tayong maging tamad, huwag tayong maging ignorante sa kalooban ng ating amo. Sino ba yung amo natin? Lahat ng Katoliko, magsimula kay Pope Leo XIV hanggang sa mga laiko. Sino ba amo natin? We are not serving the Pope. We are not serving the bishop. We are not serving any priest. But we are all serving the Lord Jesus Christ. Kaya kung meron tayong pinakaamo bilang Katoliko, si Jesus Christ yung amo natin. Dapat po sundin natin. Ano ba gusto ng amo natin? Kasi haharap ka sa amo natin kay Jesus Christ later on, di ba? Pag namatay si Brad Calix, haharap ako sa Panginoon, hindi kay Pope Leo. Hindi ako harap sa kanya. Even siya, haharap siya sa Panginoong Yesus. Kaya hindi pwede magmalaki yung ating Pope Leo XIV at yung tayo mga laiko. Bakit tayo magmamalaki? In the first place, wala tayong dapat ipagmalaki. Bakit? Servant nga tayo Alipin, wala kang will sa sarili mo. Pagmamay-ari tayo ni Lord. Yun Mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung tatamad-tamad ng mga alipin, parurusahan ng matindi. Hindi ginawa yung trabaho, hindi naging humble, hindi naging faithful, walang compassion, pahihirapan tayo. Ano ibig sabihin ng pahihirapan? Huwag kang mag-assume na purgatorio sa dulo kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi garantiya na ikaw ay nabinyagan, na confirm, nagjo-join ka sa Eucharist, nasa apostolate ka na iba't ibang klase. Hindi ho garantiya na purgatorio ka sa dulo pag namatay ka. Hindi ho. Ano ang kukumpleto ng kaligtasan mo? Hindi lang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kundi pananampalataya at pagsunod. Pagsunod saan? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung state of grace, mga kapatid. Ano kung Katoliko ka? Ano kung nabinyagan ka? Ano kung na-confirm ka ng bishop? Ano kung nag-Eucharist ka? Ano kung madalas ka magmisa? Ano kung may good works ka? Pero wala ka naman doon sa state of grace. If you stand before the presence of the Lord Jesus Christ later on, pag namatay po tayo, ang hatol sa atin ng Diyos, kung wala tayo sa state of grace, kapahamakan po. Wala po tayong aasahang purgatorio sa dulo. Kaya nga ho, sa lahat ho ng sistema ng kaligtasan, kung pag-aaralan nyo ang sistema ng kaligtasan ng protestante at mga iba't ibang sekta, mahirap yung kaligtasan sa Katoliko kasi kinakailangan mong ilagay yung sarili mo at yung isip mo, yung buong pagkatao mo na aware ka na mag-o-obey ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang bottom line. Kung ikaw ay nag-o-obey sa kalooban ng Diyos, nasa state of grace ka nung ikaw ay mamatay, kapatid, hindi ka dapat matakot pag humarap sa Panginoon. Kasi sigurado ka at sa biyaya ng Diyos na naandun ka at least sa purgatorio. Mga kapatid, nakita natin sa kwento na yung mga alipin na naging maayos sa trabaho nila, they were promoted. Yung mga faithful saka prudent, sila ay tinawag na blessed. Kaya nga po yung hamon sa atin bilang mga servants,
Etong tatlo na ito, humility, faithfulness, at meron tayong compassion. Mga kapatid, sama nawa tayo ng Lord. Alam ko sa isang banda, hirap tayo rito na maging humble. Hirap tayo. Kasi pabida tayo Bida-bida tayo. Gusto nating tayo nasa frontline Gusto natin tayo na highlights Ang hirap ibaba sarili natin minsan, di ba? Kung magiging honest po tayong lahat sa ating mga sarili. Ang hirap maging humble. May mga pagkakataong ganon. Gusto natin tayo yung pinapalakpakan, tayo nare-recognize. Ayaw natin yung hindi tayo nare-recognize. Sa totoo lang, di ba? Yun ang problema natin Pero sa biyaya ho ng Diyos, sana maka-get over tayo sa ganyang problema. Yung humility as we serve the Lord. Marami kang sa apostolate. Halimbawa, magaling ka na laiko. Ang encouragement sa ating lahat, to really be humble. Ibigay natin yung papuri lahat sa Panginoon. Pangalawa, to really be faithful. Hindi pinag-uusapan dito kung anong klaseng apostolate ka kasama. Ang pinag-uusapan dyan, gaano ka ka-faithful doon sa maliit na ministry na pinagkatiwala ng Lord sa'yo. Pag maliit yan, maliit din naman ang hihingin sa'yo ni Lord. Pero kung malaki yung pinagagawa ng Lord sa'yo, malaki ang singil sa'yo ng Lord later on. Binigyan ka ng responsibility na malaki, ang singil sa'yo ni Lord later on, malaki rin. Pero hindi pinag-uusapan yung maliit o medium o large na paglilingkod. Ang issue sa lahat ng yan, ng kategorya na yan, maging faithful po tayo. And let's be compassionate, mga kapatid. May mga kapatid tayo na kailangan ng tulong. May mga kapatid tayo na kailangang mag-exert tayo ng effort. Di ba? May ganun Alam mo, kung wala tayong compassion sa bawat Katoliko, hindi maganda Sana po meron tayong pasensya pa, no? May mga tao minsan na medyo toxic, no? Pagkasama. Puro negative yun nasa isip. Pero ang gagawin mo yung kapatid mo Di ba? Parang mahirap pakisamahan sa mga pagkakataon na parang wala nang sinasabi, puro negative. Anong gagawin mo bilang balancing Katoliko? Di tulungan po natin. Tayo na malalakas sa Panginoon, meron tayong obligasyon, Obligasyon. Hindi to optional. Obligasyon to. Kailangan natin gawin. Sino tutulungan natin? Yung mga mahihina na kapatid natin. Na sana tayo na pinalakas ng Lord dahil sa iba't ibang pagsubok na dinaanan natin, na pagtagumpayan natin sa biyaya ng Lord, tayo na nagmamature sa Lord, kayo po na matataas yung spirituality kay Lord. Mga kapatid, tulungan natin yung mga ibang Katoliko na to encourage them na to really be humble also, na maging faithful sa Lord at maging compassionate katulad ni Jesus. Now, let me encourage you, fellow Catholics. Doon sa mga Katoliko nag-iisip na lilipat ng simbahan, ako mismo nagsasabi sa inyo bilang dating pastor, bakit ka lilipat? Kasi merong feeding program sa kabila, merong sponsorship, merong bigas at dilata doon. Ba't ka lilipat? Kasi magaling mag-preach yung pastor. Ba't ka lilipat? Kasi magaganda ang mga tao doon. Maluwag yung kanilang parking space, naka-aircon. Ba't ka lilipat sa protestante? Hindi mo kailangang gawin yon. Stay put ka lang sa simbahan natin. Bakit ka mag-stay put? Kasi yung simbahan na yan, bagamat hindi perfect na simbahan, ang founder natin si Jesus Christ. Hindi hahayaan ni Lord yung ating kapalpakan na hindi magtuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon Diyos. Masisira lahat ng denominations, maglalaho, magsasara, kasi mga nakaristo sila sa sect. Okay? Pero ang tunay na mananatili ngayon at sa dulo at sa katapusan ng mundo ay ang simbahan lang po natin. Ang simbahan lang po natin. At kung meron pa maliban sa Katoliko na mananatili sa dulo, dalawa lang yan sila. Ang Roman Catholic Church at ang Orthodox Church. Wala na pong iba maliban sa dalawa na yan. Yan lang ho yung mananatili. Dahil magkapatid po yan.
Yan lang ho yung mananatili. Pero kung ikaw magpapasya kang lumipat dahil sa iba-ibang mga rason mo, kapatid, wag na, wag na. Stay put ka lang dyan. Masungit ba yung pari mo? Tanggapin mo yan, tatay mo yan eh. Wala kang magagawa dyan eh. Papagtiyagaan natin yan. Kakausapin na, ipagdadasal natin. Di naman lahat ng pari masungit eh. Approachable ba yung pari mo? O depende yan sa atin. Paano natin yan, paano dating sa atin. Pero hindi yan dahilan para umalis ha. May nakabanggaan ka dyan sa simbahan, wag po kayo umalis. Ang sagot po niyan, yayain nyo magkape-kape. Oo, usap-usap lang ho kayo. Malaking tulong po ng nag-uusap, tapos banding-banding, at yung pagpapatawad. Opo, yan po ang susi para ho, kasi pamilya tayo, importante po yun, mga kapatid. Sa October 31 po ay ini-encourage po tayo, ina-announce naman po yan sa ating mga simbahan, na isasara na po yung culmination ng pagrorosaryo. So, pupunta tayo sa mga simbahan natin, dadalo tayo sa parang misa na kung saan yung culmination ng ating pagbibigay ng emphasis po. Etong buwan ng Oktubre na Rosary Month, di ba? Samahan naman tayo ng Lord na tuloy-tuloy tayo sa pagrorosaryo. Mga kapatid, pakinggan nyo po ito kung may time kayo. Kung gusto niyo lumalim sa apologetics, no, yung pinagtatanggulang pananampalataya, puntahan nyo to mga sumusunod na to sa YouTube. Makakatulong ito. Si Paul San Pablo Alima, dating pastor to ng Jehovah's Witness, yung Catholic Crusader. Puntahan nyo yan, no? Marami kayong matututunan dyan. Ang Factbusters PH, nandito nakikinig ngayon siya, ating kasama ko ito sa CFD rin, si Bro George Jerry Lu. Siya po nagmamanage niyang Factbusters PH na yan. So, ano yan, maganda po yung nasa loob niyan ha. Ang kailangan dito kasi may time ka kasi kung wala kang time, mahirapan kang ma-appreciate yung mga ginagawa nila. Punto por punto, puntahan nyo ha. Makakatulong yan. Sila Reverend Father Darwin Getgano, sila Jando Alabado, tambuong tropa dyan, sila Kenneth, no? At yung iba pa. Mr. Curious Catholic, puntahan nyo rin yan. Ang ganda nung content nito no? Pare-pare sila magaganda, iba-iba lang yung banat nila. Pero ang bottom line, gusto nilang tulungan ang mga Katoliko na maging strong sa doktrina. Yun ang bottom line. Si Bro Wendell Talibong, puntahan nyo, pananampalataya at katuwiran. Meron din siya, madalas siya, no? Araw-araw yan, nagbo-broadcast, no? Gamit niya YouTube saka Facebook. Nakita ko si katimpo.ph, no, sa Facebook. Hanapin nyo, type nyo yan, si katimpo.ph. Nagre-release siya ng mga articles. Apologies din ito. Lord willing, ma-interview ko ito ng live sa ating broadcast later on, si Katimpo. Medyo busy rin po ito Sa ang katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, pwede. Tapos yung sa Bisaya po naman nag-share, si Diona, kung di ako nagkakamali. Si John Jonah. Okay din po. Actually, marami yan. Yan lang ho yung iba sa mga nababanggit ko. Pero kung meron pa ho kayong pwedeng puntahan po ninyo. Nasa YouTube ho sila. Ang susilan dyan, may time po kayo. May time kayong makinig, mag-research. Ganun talaga ini-encourage ko rin ho kayo, magkaroon kayo ng kopya nung ating Catechism of the Catholic Church. Ito. Importante rito, medyo sipag lang sa pagbabasa. Pag hindi mo na-gets ito, tanong-tanong lang sa pare. Sa mga CFD, tanong kayo sa katekista nyo. Kasi maski ako nagtatanong din kasi hindi ko naman kabisado pa to. Pero bagamat apat na beses ko na nababasa to, cover to cover, hindi ko pa rin naintindihan lahat Opo, kaya nagsusumikap din tayo na maintindihan at nagtatanong-tanong din po tayo. Kasi po, bago lang din po akong kababalik sa Katoliko. Mag-iisang taon pa lang akong Katoliko itong 26 ng October ha. Kaya ako po humihingi po sa inyo ng paumanhin sa mga pagkakataon na baka may nababanggit po tayo na ika nga
wala po doon sa catechism. I hope wala ako nababanggit ha. Pero kung sakali meron akong mga nababanggit na wala sa loob nito, ako po'y humihingi ng ng paumanhin sa inyo. Sige, sige. So, ganun lang muna. Pag-pray nyo po si Brad Carrick kasi ako po ay babiyahe papuntang Cebu mamaya hapon para po dumalo. I was invited lang po ng grupo ng mga pastors na napunta sa simbahang Katoliko. Opo, ako po'y nagpapasalamat sa mga kapatid na nag-finance sa akin ng pamasahe papunta at pauwi. Opo, pagdasal niyo po yung aking biyahe mamaya na safe siya. Oo. Sunday pa ho yung aking balik sa Bacolod, kaya pag-pray po natin yung ilang araw na yan na maging meaningful, no? Maraming salamat kay Bro Paul Alima sa pagpapacilitate nitong aking lakad. Salamat Bro Paul Alima at sa iba pang mga pastors at Lord willing makikita-kita po tayo. Pag-pray nyo aking dalawang anak dito na may iwan ha, na safety lang sila rito. Sige po, yan lang ho muna. Tayo po'y mananalangin na. Apo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Gusto namin pagdasal ang aming Santo Papa, Pope Leo XIV. Tulungan niyo po siya sa araw-araw sa kanyang preparation, sa kanyang mga talks sa different na mga tao at mga organization. Just pray for good health para sa kanya. Safety niya ho. Lahat ng mga cardinals po sa Roma, sa lahat ng mga archbishop, bishops, lahat ng mga kaparian, lahat ng mga deacons, seminarians, mga religious, and even po sa mga laiko. Pag-pray namin na magkaisa kami, magkatulungan kami, at iba't ibang mga apostolates sa buong mundo. We are praying na kami bilang mga servants ay magkakaroon kami ng humility, faithfulness, at compassion. Mahirap gawin to, Lord, kasi gusto namin kasi bida kami. Number 1 kami. Pero basagin niyo po yung aming pride araw-araw. Basagin niyo po yung maling understanding namin sa inyong kalooban. At bilang mga servants ni Lord, ang aming priority ay alamin at sundin ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. Huwag sana kaming abutan sa huling yugto ng buhay namin na unfaithful po kami. Wala kaming pake sa aming kapwa. Tulungan nyo kami na maging model namin si Jesus at nasa state of grace kami lahat. Dalahin ko ang aming gobyerno, patubayan yung aming Pangulo, bigyan nyo po siya ng talino at gabay sa mga di kanais-nais na nangyayari sa aming bansa tungkol po sa korupsyon. We just pray kami bilang mga Katoliko ay labanan namin ito. Tumindig kami, against kami sa korupsyon, against kami sa hindi magandang, sa mga lahat ng uri ng pagnanakaw. At sana nga po kami sa simbahan, hindi kami gagawa ng di maganda. Even yung mga naglilingkod sa simbahan po ninyo, ang mga bishops at mga pare, na hindi sila mag-involve sa anumang klaseng pagnanakaw sa pera ng simbahan. Kasi po hindi maganda ito. May mga nasasangkot dito o nasangkot na, pero nagdadasal kami sa aming mga pare, tulungan niyo po sila na hindi sila matempt sa bagay po na yan. Ang diablo tumatrabaho din 24 oras. Pero kami bilang mga lingkod ninyo, tulungan nyo kaming ipagdasal namin ang aming mga bishops at ang aming mga kaparian. Kahabagan nyo po sila. Huwag naming awayin ng mga pare. Magdasal kami, encourage namin sila na mabuhay na may kabanalan sa biyaya ng Panginoon Diyos. Ang aming responsibility ay hindi bantayan, maging pulis sa mga pari namin, kundi encourage namin sila, magdasal kami para sa kanila at samahan sila sa kanilang mga programa. Kami ay partner, hindi magkalaban. Kaya pinagdadasal po namin sa pagtakbo ng panahon, itong 2025, loobin nawa ng Diyos na kami lahat ay kikilos ay sa inyong patnubay. Lahat po ng mga OFWs namin, mga kapatid, na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, ingatan niyo po sila. Gamitin niyo mga Bible studies, maging online man yan, o mga groups na nagbimiss sila ng regular. We understand may mga bansa na restricted ang Bible study, even yung gathering for fellowship and prayers.
Pero nagdadasal kami sa lahat ng Katoliko worldwide, especially doon sa mga restricted countries, na tulungan nyo sila sa kabila nito, magrosaryo pa rin, magdasal pa rin, at huwag sila magjo-join sa ibang relihiyon for the sake na matuloy lang sila sa trabaho nila. Kasi maraming Katolikong gumagawa niyan. Para lang makapagtuloy ang kontrata, papalit ng relihiyon, iiwan ang pagiging Katoliko. At nasasaktan nila ang Panginoong Yesus sa kanilang ginagawa, kapalit ng pera. Lord, pinagdadasal po namin ang bawat isa po sa amin na nasa may mga kamag-anak kami, kaibigan nasa ospital, nasa ICU, inooperahan, nasa recovery. Tulungan niyo po sila. Ang hirap ma-ospital sa panahon na ito. Kasi majority sa amin, wala naman kaming capacity para talagang nasa magandang ospital sa totoo lang. Pero salamat sa mga kapatiran na nagdadasal at tumutulong. Mga kapatirang may puso na tumulong at mayroong malasakit sa kapwa. Lord, maraming salamat po. Samahan niyo kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang aming buhay, pananampalataya kay Jesus. Sa inyong kalooban, itong broadcast na ito magpapatuloy at maraming matatouch ito na buhay ng mga Katoliko na mamumula sa katotohanan at muli silang marirevive sa tulong ng Panginoong Yesus, sa inyong biyaya, sa tulong ng Banal na Espiritu. Taglay nawa namin, Mama Mary, ang patuloy niyong intercession, ang inyong patuloy na pagyakap sa buong simbahan po ng Panginoong Jesucristo. Kailangan namin ng inyong tulong sa larangan ng pananalangin po. We just want to thank you dahil kayo ay napaka buting Diyos. I just pray for Janice Abendaño naman. Samahan niyo po siya, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga personal intentions, ang inyong patuloy na pagpapala sa mga kanya. Si Junior Coronel Ganden sa kanyang pamilya, sa kanyang involvement sa simbahan po nila, yung kanyang parish priest ay inyong pagpapala po. Good health po sa bawat isa, kay Ate Alison Salrec, inyong blessing po para kay ate, sa buong tropa ng Divine Mercy Apostolate sa Bacolod. Salamat sa grupo ng mga kababaihan na ito na ang kanilang passion ay hindi lang magdasal, kundi po tumulong sa mga kapatirang nangangailangan. And we would like to thank you, Lord, sa grupo na yan. Maraming salamat din kay Angel Amoma dyan sa Japan sa kanyang patuloy na pagkakaroon ng sigla sa buhay pananampalataya sa grupong El Shaddai, and nagdadasal po kami sa kanyang mga kasama ay samahan niyo po sila na mag-enjoy sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga pamilya. Kami nagdadasal ang inyong protection, ang inyong provision para po sa kanila, at sana nga po ay magkaroon sila ng maraming panahon na magkwento patungkol sa Panginoong Jesucristo. Nagdadasal kami para kay Ismael Bernat Galindo. Patubayan niyo po siya sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay ngayon. Probably may mga decisions na dapat gawin, kanyang commitment sa kanilang parish. Patubayan niyo po siya, kanyang buong pamilya. Praying also kay Bro George Jerry Lu sa kanyang trabaho, sa kanyang may bahay. Dadasal kami sa kanyang commitment sa CFD, kanyang commitment sa punto por punto. At kami ho'y nagdadasal po ng aming collab sa ministry na ito po ay magpapatuloy. Salamat dahil patuloy siyang ginagamit upang patuloy tulungan ng mga Katoliko na panghawakan ng turo ng simbahan. At sa iba pa ho na makapakinig ng broadcast na ito mamaya, we just pray na samahan niyo po sila na ma-enjoy nila yung laman ng video na ito, na maglilid sa kanila na papurihin nila ang Panginoong Yesus, na maglilingkod bilang mga servant na may humility, faithfulness, and compassion. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Ma-enjoy namin ang aming buhay pananampalataya, anuman ang aming sitwasyon sa buhay. Aking lakad mamaya, Lord, papuntang Cebu sa aking biyahe. Loobin niyo po na safe ang pag-take off na aeroplano at ang paglapag nito. Hanggang Sunday po ko doon. Sana ho ay sa inyong kalooban ay mangyari kalooban niyo na hindi lang makadalo sa espesyal na pagtitipo ng mga converted pastors, kundi ma-encourage namin ng bawat isa na it will lead sa aming mataas na spirituality ho, na makatulong din kami doon sa mga protestante na napawalay na kapatiran, na sana po sa
may maliliit na mga hakbang ay maipasa namin sa kanila yung burden na imbestigahan ang simbahang Katoliko na maglilid ito sa kanilang conversion balang araw. Lord, maraming salamat po. Masaya kami sa pagkatatuloy ang broadcast ngayon. Salamat sa magandang panahon at purihin po ang pangalan nyo. Maraming salamat po. Thank you so much, Mama Mary, for this opportunity. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pakishare lang itong video natin. At maraming salamat sa inyong mga panalangin. At sana nga ho, bukas, Lord willing, maski na nandun ho ako sa Cebu, ay tuloy ho yung ating pagbabalita at yung ating gospel for today. Sa ngalan po ng aming bishop sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buson, at yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, kay Very Reverend Father Luan Torrefranca, kay Father Christopher, kay Father Egay, at sa aming deacon na si Deacon Barbon, at sa lahat po ng mga bubuo ng Pastoral Council na pinangunahan po ni Ate Malu Alvarez Tan, at sa lahat ng mga opisyales. Ako naman si Brad Calix pula rito sa Negros Occidental. O nga pala sa lahat ng mga CFD nationwide, God bless. At sa buong Diocese of Bacolod, kay Bro Christian Paul Gailan, sa lahat ng tropa natin, God bless. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.